Boss Lou Mingwe Sleep Program. Wala pang nakikitang volunteer hanggang ngayon. May announcement pa PAKOSA press conference. Pinag-usapan ng buong mundo ang sleep program. Pwede po kayong sumagot. Hindi Papa KO, 18 years old. Hindi pa kasi program. MGA requirements para meeting volunteer. 3 araw na lang qualified na ako. Pag sumali ka sa programang ito, papasok ka sa sleeping pod na ito. 30 taong tulog, baka hindi ka na magising. Sigurado ka bang gusto mong maging unang volunteer? Sigurado. Pag sumali ka sa programang ito, mawawala ka na sa mundo. May taong hindi mo kayang iwan o bagay na ayaw mong bitawan? Wala na. Sige, ito ang Viva. Pumirma ka, may susundo sa'yo pagkatapos ng 3 araw. Luming Yue. Ang nagpasimula ng Minyu Sleep Program. Boss Lou, pwede bang mag-share ng update sa sleep program? 5 taon naming inihanda ang research na ito. Dahil sa aking pag-isip, malaki ang maitutulong nito sa pag-unlad ng life science. Kung malaman man ni Boss Lou, masasaktan siya pag naging volunteer ka. Alam ng buong Jiangcheng na pinakapaborito niya ang bunso niyang kapatid sa 3 anak ng pamilya Lu. Mga nakaraan na yon. Meron akong masayang pamilya noon. Parang panaginip lang ang mga araw na yon. Umuwi na tayo, magiging pamilya na tayo. Lumaki ako sa orphanage. Sila ang nag-ampon sa akin. At tinuruan akong magmahal. Sige. Ngayon ay ika-10 birthday ni Xiaoyu sa pamilya natin. Nga, 2 taon na lang. Mac, 18 na ang princess natin. Gagawin nating pinakamasayang tao sa mundo ang bunso. Sige, promise yan. Hatiin na ang cake. Ang ganda ng mga panaginip na to. Nakalimutan kong may katapusan pala ang lahat. Ang kaligayahan na hindi para kay Luminyu. Natapos noong 16 years old ako. Xingxian. Anak kong tunay, sa wakas ay nakita na kita ng ina mo. Nanay. Hindi ka na muling pahihirapan ng iyong ama. Huwag kang mag-alala, protektahan ka ng mga kuya mo. Munti ko nang makalimutan. Ako ay ampon lamang. Lihim kong tinamasa ang kaligayahan ng iba, sa huli ay kailangan kong bayaran. Magnanakaw ka, inagaw mo ang pugad ng iba. Ako lang ang tunay na anak ng pamilya Lu. Sing Chen, nakabalik na kami. Xingxian. Ano ang nangyari, Xing Chen? Ito, masakit ba? Bakit mo ako itinulak, Ed? Kung ayaw mo sa akin, alis na lang ako. Hindi ganun. Ikaw ang nahulog sa hagdan, sinusubukan kitang iligtas. Si Xingqian ang tunay kong anak. Ikaw na ampon, naglakas loob kang saktan siya. Hindi mo ba alam na may sakit siya sa puso? Labis akong nabigo sa iyo. Bakit ka naging ganito kasama? Dapat hindi na kita dinala rito. Traidor ang aso. Kung may susunod pa, lumayas ka sa pamilya Lu. Ang plano sa pagtulog ni Mingyue, ititigil na ngayon. Narito ako, naghahanap ng mga voluntaryo sa publiko. Pangako sa iyo at sa iyong pamilya, ang pinakamataas na gantimpala. Ito ay death certificate mula ngayon. Wala nang taong nagngangalang Lu Mingyue. Ang iyong impormasyon ay ganap na ikukubli. Kasama na ang Boss Lu at ang iyong pamilya. Sa loob ng 3 araw, kung magsisisi ka, maaari kang makipag-ugnayan sa akin anumang oras. Salamat sa iyong tulong. Kuya, ako ang magiging unang voluntaryo mo. Para na rin ito sa pagbabayad ng utang na loob sa pamilya Lu sa mga nakaraang taon. Xingqian, hindi ba sinabi ko sa'yo na maghintay ka lang sa bahay? Dadalhin ka namin sa check-up. May sakit ka sa puso. Huwag kang magpalaboy-laboy. Ayos lang mga kuya, napakabuti ninyo sa akin. Paano ako makakagawa ng gulo sa inyo? Ikaw ang aming tunay na kapatid. Sino pa ang aming pagmamalasakitan kundi ikaw? 3 araw na lang. 18 kaarawan ko na. Marahil. Ang huling kaarawan ko na. Bakit nandito si Xiaoyu? Mababa ang asukal sa dugo. Xiaoyu. Kuya, ang sakit ng puso ko. Xingqian, nagkaroon ka na naman ba ng atake sa puso? Kuya, bilisan mo ang pagmamaniho. Si Lu Mingyue, sigurado nagkukunwari na naman ito. Nakalimutan mo na kung ilang beses na siya nagkunwari. Dapat na tayong magmadaling umalis. Dalhin si Xingqian sa ospital. Kuya, ang sakit. Kuya, Hindi ka pa ba tapos sa pag-arte? Magpakamatay ka sa tabi.
Kahit tuluyan akong mawala sa mundong ito. Hindi naman kayo mag-aalala, di ba? Sige, sana kayo ay manatiling masaya. Anong nangyari sa'yo, bunso? Huwag mo akong takutin. Tatawagin ko na ang mga doktor sa buong mundo para sa iyo. Gagaling ka rin. Kasalanan ko ito. Hindi kita pinansin. Kuya, Bunso, huwag kang umiyak. kuya. Tita yun. Panaginip lang pala. Dinala ko ang paborito mong lugaw. Mahigit 10 taon ka nang may low blood sugar. Bakit hindi mo sinabi sa mga amo? Noon ay ayokong mag-alala sila, ngayon. Hindi na importante. Laulu, bilisan Montag, nandito kami. Tatay, nanay. Mali kayo, nasa kabilang kwarto si Xingchen. Ano na naman ang nangyari sa iyo? Sige, huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito. Naghihintay sa atin si Xingchen. Masarap. Dati naman ay mabuti kayong lahat. Bakit ngayon ganito na kayo? Bini-bini. Talaga bang sasali ka sa volunteer na iyon? Ang pag-aaral na ito ay 5 taong pagsisikap ni Kuya. Ito na rin ang huling bagay na magagawa ko para sa pamilya Lu. Tita yun. Kailangan patihin ang aking sekreto. Bini-bini. Pagre-record ng isang masayang araw. Kahit may sakit ako ngayon, nandito naman ang pamilya ko. Halika, Xingchen. Inumin mo ang lugaw habang mainit. Nanay, ikaw ba ang gumawa nito para sa akin? Zuempre. Hindi ito para sa iba. Isa pang zubo. Inay, nagluto ako ng lugaw para sa iyo. Paborito ko ang lugaw na niluluto ni inay. Kung gusto mo, araw-araw kitang lulutuan, okay lang? Ang sarap pala kapag may inay. Tara, kain tayo ng lugaw. Nandito na ang buong pamilya ko. Ayaw ko sanang pumunta sila, pero hindi sila mapalagay. Ikaw lang ang kapatid naming babae. Hindi ka namin pababayaan mag-isa sa ospital. Ganito ba ang buhay ng isang spoiled na dalaga? Gusto ka urin sana makanasan yan. Ang saya-saya pala kapag may 3 kuya. Gusto ko rin maging kapatid nila. Hindi pwede. Ako lang ang. Kapatid nilang babae. Ako ang nauna ngayon sa kay kasakotsi ko. Nun ikaw, ngayon naman ako. Hindi ka umakita. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Halika rito, Banso. Tama na, huwag na kayong mag-away. Sabay-sabay na tayong umuwi ngayon. Tara na. Mula noon hanggang ngayon, ako sa pamilyang ito ay pamalit lang. Hi. Ano? Nahanap na ang volunteer. 5 taon na sa wakas nahanap na. Sino siya? Boss Lu, ang volunteer ay. Boss Lu, nakutos ka noon. Na dapat i-confidential ang impormasyon ng volunteer. Kahit kanino, hindi pwedeng ibigay. Pati SIO. Hindi pwede sirain ang pakaraan. Dapat mabuti ang trato sa pamilya ng volunteer. Lahat ng gastos, sagot ng pamilya Lu. Boss Lu, SA Records NG Volunteer. Nakalagay ay ulila. Ulila. Kayo na muna ang magbantay kay Xinchen. Bisitahin ko muna si Xiaoyu. Tigil. Si Xingchen ang tunay mong kapatid. Ingnan mo, may sakit pa siya. Okay lang tay, sanay na akong mag-isa. Baka mas kailangan niya ng kasama. 12 taon na kaming kasama ni Xiaoyu. Ngayon nasa ospital, kailangan talagang bisitahin. Pupunta rin ako. Tita yun. Noong nasa orphanage pa ako. Hindi ko inasam na magkakaroon ng pamilya. Pero binigyan ako ng biyaya ng langit. Pinagtagpo kami. Doon ko lang nalaman na ang buhay pala ay matamis. Pero ang expired na asukal, parang lason. Kung bibigyan ng pangalawang pagkakataon, hindi na ako magiging pamilya nila. Lu Mingyue. Sa mga nakaraang taon, kami ba sa pamilya Lu ang nagpahirap sa'yo? Kuya,
Dapat nakinig na lang kami kay mama at papa. Hindi dapat kami pumunta dito. Para hindi namin marinig ang mga salitang walang utang na loob na to. Labis kitang binigo sa loob ng 12 taon. Itinuring ka namin tunay na kapatid. Swerteng-swerte ka naging anak ka ng pamilya Lu, nakaangat ka na. Tapos hindi ka pa rin kontento. Tumayo ka, ipaliwanag mo ang ibig mong sabihin. Hindi po yon ang ibig sabihin ng iyong ladi. Mahal na mahal niya ang pamilya Lu. Mas mahal pa sa buhay niya. At Tita yun. Kanina, nagsalita ako ng walang kontrol. Mga kuya, huwag kayong magalit. Sige na. Ayaw niyo naman talaga sa akin. Hindi na bago to. Second Young Master. Na, Match on Konya Montag, Toto BA? Opo, Second Young Master, ang ganda. Kuya, makakakita ka na. Lu Ming Yue. Makakakita na ako. Hindi ko na kailangang marinig. Nahihingin mo ang mga mata ko. Kuya, ingat sa hagdan. Kuya, huwag kang matakot, ako na ang magiging mata mo. CJ. Kung ganun. Kuya, tingnan mo na lang ang mundo para sa akin. Kamusta? Pwede mo ba akong tulungan ulit? Ano yun? Pakiusap pagkatapos ng 1 linggo, i-donate ang kornea ko. Konya? CJ, doble ang saya ngayon sa pamilya Lu. Huwag niyo nang palakihin ang maliit na bagay na to. Double. Hindi Montag PA alam, Young Sleep Plan ni Ming Yue. May nakuhang volunteer. Magkakaroon tayo ng victory party pagkatapos ng 3 araw. Para ipagdiwang ang malaking tagumpay ng pamilya Lu. Dapat talagang ipagdiwang ng maayos. 3 araw pa, birthday ko. Mukhang nakalimutan niyo na. Kung malalaman niyong ako pala yung volunteer. Masasaktan ba kayo kahit konti? Sana makadalo ka dahil sa'yo itinangalan ang project na to. Gamit ang pangalan mo. CJ. Mga binata, may birthday surprise pala sila para SIO. mukhang may malasakit pa rin sila sa'yo. Baka pwede mong. Gusto mo? Ang ganda. Ang ganda ng sapatos na to. Para lang to sa prinsesa. Side si Oyue ang prinsesa namin. Pag 18 ka na. Ipapagawa ko sa iyo ang pinaka-espesyal na kristal na sapatos. Hindi ito ang size ko. Bakit ba laging ninanakaw ang gamit ng iba? Espesyal tong sapatos na to para sa akin. Nadumihan ng marumi mong kamay. Hindi pala para sa akin. Kuya. Nasaan ang pagiging disiplinado mo? Bakit mo kinuha ang gamit ni Xingchen? Pasensya na. Akala ko para sa akin. Nagpapanggap. Lahat ba ng bagay sa bahay ay para sa'yo? Ako ba talaga ang nagpapanggap? O kayo ang sobrang sweet? Mga pangakong pabiro lang, ako lang ang seryoso. Kung gusto ng bunso, ibigay na sa kanya. Hindi naman ako karapat-dapat sa magandang sapatos na yan. Kalokohan. Basta gusto ng anak ko. Hindi lang isang pairs ng sapatos, pati buong boutique. Bibilhin ko para sa'yo. Ne. Lu Ming Yue. Isang sapatos lang, kinukumpetensya mo pa si Xingchen? Sa bahay na to, hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo. Napakaselosa at sakim. Punasan mo ang sapatos. Humingi ka ng tawad kay Xingchen. Xiao Yue, sabihin mo sa tatay kung ano ang hiling mo. Kahit bituin man lang sa langit ang gusto mo. Kukunin ko para sa'yo. Karapat-dapat ang anak ko sa pinakamabuti. Gusto ko lang na magkasama tayo palagi. Siege. Ang galing. Sa huli, ako lang ang naghahawak sa nakaraan at ayaw bumitaw. Sila ang tunay na pamilya. Ako na ang maglilinis para kay Miss Xingchen. Tita yun, ako na po. Tama na, huwag mo nang punasan. Huwag mo nang ulitin ito sa susunod. Wala nang susunod. Salamat kuya sa sapatos. Gusto ko talaga ito. Isusuot ko ito sa iyong victory party. CJ, kung gusto mo talaga, pagawa kita ng bago.
Salamat kuya, hindi na kailangan. Walang utang na loob. Dati kasi masyado kang pinagbibigyan. Kaya naging ganito ka kasakim. Kuya, aalis na ako soon. Hindi na kayo magagalit dahil sa akin. Sino ang gumalaw ng kwarto ko? Ate. Medyo masama ang pakiramdam ko nitong mga araw. Sabi ng mga kuya, mahirap para sa akin ang akyat baba. Kaya pinatira muna nila ako dito. Okay lang ba sa iyo? Pinatira niyo siya dito. Sabi ni Mama, maganda ang lighting ng kwarto mo. Perfect para kay Tsing Chen na magpagaling. Masama ang pakiramdam ni Xinchen. Huwag mo na siyang awayin. Awayin? Anong inagaw ko sa kanya simula nang umuwi siya? Ano ba ang gusto mong sabihin? Si Tsing Chen nag-isa sa labas. Nagtiis ng ilang taon, isang kwarto lang naman. Ano ba ang problema kung ibigay sa kanya? Palitan ko. Hindi pwede. May siyi ako. Ayaw ko nang ginagalaw ang gamit ko. E di saan mo ako papapatulugin? Meron namang spare room. Siya Oyo, tiisin mo muna ng ilang araw. Sige, ilang araw na lang naman ako dito. Tulungan kita. Huwag na. Yung master, puno ng kalat ang spare room. Sirang ilaw, may ipis pa, hindi pwedeng tirhan. EDI ayusin Montag ngayon din. Okay lang. Tulungan kita ate. Akala Montag ba dahil adopted ka? May karapatan kang makipag-agawan sa akin? Ete, ito ang pinakamagandang kwarto sa bahay. At itong mga gamit, pinili naming mabuti. Pati itong kama, galing France. At ang mga kasangkapan na ito, may ayaw ba ang bunso? Palitan namin para sa iyo. Gusto ko talaga ang bike ninyo sa akin. Siyempre, sa aming puso, ikaw ang pinakamahalaga. Ganun pala. Wala na palang lugar para sa akin sa bahay na ito. Xiao Tuanyuan. Nasugatan ang kamay mo, bakit hindi mo sinabi sa amin? Ayaw kong mabahala kayong mga kuya. Kuya, nakita niyo ba si Xiao Tuanyuan? May mukha ka pa magtanong tungkol sa pusa na yan. Tingnan mo ang gasgas ni Tsing Chen. Pag nakita ko yan, talagang paparusahan ko yan. Hindi naman nananakit si Xiao Tuanyuan. Kuya, ikaw ang nagbigay sa akin kay Xiao Tuanyuan. Alam mo yan. Kahit tao nagbabago, pusa pa kaya? Sana hindi na talaga siya bumalik. Totoo, lahat nagbabago. Kayong mga kuya ang nagdala sa kanya dito. Tama, sa bahay na ito, hindi lang pusa ang hindi pinapansin. Pag nakita ko siya, sasama na ako sa kanya. Parang masyado tayong naging harsh sa kanya kanina. Tara, puntahan natin. Xiao Tuanyuan. Xiao Tuanyuan, Xiao Tuanyuan. Bakit? Xiao Yue. Huwag kang malungkot, Bonso. Nagustuhan mo ba ang regalo ko? Ikaw. Ikaw ang pumatay kay Xiao Tuanyuan. Sasakalin kita. Aray. Lumingyu, nababaliw ka na ba? Kuya, siya ang pumatay kay Xiao Tuanyuan. Hindi ako. Bonso, bakit mo ako pinagbibintangan? Ikaw ang hindi nagbantay sa pusa mo. Tapos ako ang sisi mo?
Sige na, bibilhan na lang kita ng bago. Okay, no yen. Malamig sa labas, umuwi na tayo. Hindi na ako makakauwi. Apag wala kami sa bahay. Siya na ang sasama sa iyo. Bigyan mo na siya ng pangalan. Alaynan. Xiao Tuanyuan na lang ang pangalan niya. Siege. Xiao Tuanyuan. Nagbago na ang mga kuya ko. Iiwan mo rin ba ako? Ang lakas ng snow, hindi man lang umuwi. Ang tigas talaga ng ulo mo. Bakit mo siya sinaktan kanina? Dati, hindi mo sabihin sa kanya ang mga ganyan. Ako. Xiao Tuanyuan. Pupunta na ako para samahan ka. Xiao Yu. Xiao Ye, Xiao Ye. Napanaginipan ko na naman. Nakagising ka rin. Buong gabi kang nawala ng malay. Huwag ka nang magpakamatigas sa susunod. Esensya na, Xiao Yu. Hindi dapat kita sinaktan, Xiao Yu. Tingnan mo kung saan ka pa masakit. Ito ang damit na inihanda namin para sa iyo. Napakahalagang araw ngayon. Dapat kang magsuot ng maganda. Kayo. Naalala niyo ba kung anong araw ngayon? Siempre. Ito ang Celebration NG Mingyu Sleep Project. Ano ba ang inaasahan ko? Paano nila maaalala ang birthday ko? Ito lang naman ang celebration ng pag-alis ko. Ano ito? Hala, hala. Inatake na naman sa puso ang et. Ganito na naman. Okay lang ako. Puntahan niyo na lang siya. Xiao Yu, unahin mo ang sarili mo. Pangako ko, pagkatapos ng celebration, bibilhan kita ng pusa na kapareho niyan. Ngayon, hindi na ako maghihintay. Dumating na si Boss Lu. Salamat sa inyong pagdalo para sa Pamilya Lu. Sa pagdiriwang ng tagumpay ng Mingyu Sleep Project. Ito ay dahil sa tulong ng isang volunteer na hindi natin kilala. Tayo'y magtagay para sa kanya. Bukod pa rito, ang nawawalang anak ng Pamilya Lu ay nakabalik na 2 taon na ang nakalipas. Sa okasyong ito, ipinapahayag ko sa inyong lahat na ang Mingyu Sleep Project ay magiging Star Moon Sleep Project. Xinchen Mingyu. Lahat sila ay mahalagang tao sa Pamilya Lu. Kuya, mula ngayon sa Pamilya Lu, wala nang Mingyu. Wala nang pera sa nakaraang project. Pwede bang ma-invest ka ulit? Bulag piat talaga ang second para mo? Parang. Normal siya tulad ng ibang tao. Siyempre bulag talaga. Kuya, nagluto ako ng barbecue para sa iyo. Halika't kainin mo. Siege. Kayang-kaya mong gawin yon? Kuya Montag yan. Kuya. Kuya, Ete, paano mo nagawang itulak si kuya ng sadya? Xiao Yue, Ikaf. kuya, hindi ako. Halos mahulog ka sa grill. Nagsisinungaling ka, nakita ng lahat. May dahilan ba para pagbintangan ka? Oo nga. Nakita namin lahat. Ikaw ang nagtulak kay kuya. Tama na, Xiao Yue.
Maligayang araw ito para sa pamilya Lu. Hindi ko na ito pag-usapan. Kuya, hindi ka naniniwala sa akin. Kung may grillen ka SA harap ka o kanina. Bakit hindi ako binalaan ni Tsing Chen? At paano mo magagawa na? Isugal ang buhay mo para sa akin? Gagawin ko. Ay, kuya. Kuya, okay ka lang? Ate, nasaktan KBA? Ate. Sa susunod, huwag kang sumugod sa peligro. Ingatan mo muna ang sarili mo. Kahit gaano ka delikado, laging nasa harap mo ako. Pero hindi na ngayon. Nahihilo na naman ako. Gamot. Xiao Yue, hindi yon ang ibig kong sabihin. Huwag kang magpanggap. Pagkatapos ngayon, matatapos na ang operasyon sa mata ni Kuya. Makikita niya ang mga palilinlang mo. Lu Mingyue. Itataboy kita sa pamilya Lu. Xing Chen, Xing Chen, Xing Chen. Nababaliw ka na ba? Gusto mo bang patayin si Tsing Chen? Lu Mingyue. Dahil sa pagmamahal namin sa iyo, lalo kang nawawala sa sarili mo, di ba? Pagmamahal. Sige na. Wala na akong lakas para magpaliwanag. Kailangan ko ng gamot. Huwag kang magkunwari, anong sakit mo? Si Xing Chen ang kailangan gamutin ngayon. Tignan mo ang ginawa mo kay Tsing Chen. Huwag kang mapanggap na kawawa, humingi ka ng tawad. Kailang ako. Ako ang nagalit sa kanya. Ako ang hihingi ng tawad. Anong kinalaman mo? Siya ang dapat humingi ng tawad. Gamot. Kuya, Bunzo. Parang may mali kay Xiao Yue. Maliit na Xiao Yu. Anong sakit mo? Bakit hindi namin alam? Ate. Kanina, mali ako. Humihingi ako ng tawad. Anong gagawin mo? Sabi ko, palalayasin kita sa pamilya Lu. Oo nga pala, hindi Montag alam? Yung Pusa Montag. Ang sakit-sakit ng pagkamatay. Luxing Shen, papatayin kita. Xing Chen. Pumatay. Papatayin ni Lu Mingyue si Luxing Chen. Xing Chen. Xing Chen. Okay ka lang? Kuya, tulungan Montag ako. Luxing Shen. Bakit mo pa ginawa? Kahit hindi sila. Laging kakampi sa'yo. Gago. Hanggang ngayon, naninisi ka pa? Ate Montag Zia. Bakit ko pa pinanganak ang salot na to? Anong ginawa namin sa'yo? Para gantihan mo kami ng ganito. Sana hindi na kita dinala sa pamilya Lu. Kaya nangyari ito ngayon. Wala akong ginawa. Bahala na. Kahit anong sabihin ko, hindi kayo maniniwala. Lu Mingyue, ilang taon naming binigyan ng pagmamahal. Pero ginawa mo lang itong katatawanan. Ang laki ng pagka-disappoint ko. Kuya, Walang utang na loob. Gayon. Ang pamilya Lu ay tatalikod na sayo. Tatay, kapatid PRin natin si Xiao Yue. Pahingi lang siya ng tawad kay Tsing Chen. Oo, tatay. Bilang ate. Hindi ko na siya pagtutuunan. sang-ayon ako sa pagtatalikod. Baka simula pa lang mali na. Ngayon, dapat na tayong bumalik sa tamang landas. Xiao Yue. Huwag kang magpadalos-dalos, maging masunurin ka naman. Ganun ba talaga ang gusto mo? Umalis sa pamilya Lu at sa amin? Kung ayaw mong maging parte ng pamilya Lu, huwag ka nang bumalik kalanman. Kuya, kung ganun, gaya ng gusto mo. Salamat sa lahat. Paalam. Yun pala, ang kaarawan ko ay araw din ng ating paghihiwalay. Hindi ba tayo hahabol kay Bunzo? Wala naman siyang ibang kaibigan kundi tayo. Kapag nagsawa na siya, babalik din siya. Para na rin itong aral para sa kanya. Tatay, pero yung sinabi mong pagputol ng relasyon. Hindi ba masyadong masakit kay Xiao Yu? Galit lang ako kanina. Xiao Yue. Hindi naman siguro magagali sa akin.
Boss Lu, itutuloy PABA ang family portrait? Binibini. Ang tagal ko nang naghihintay. Halika. Binibini. Karawan mo ngayon, gagawan kita ng pansit habang buhay. May nakakaalala pa rin, salamat tita yun. Lumingyu. Maligaya ika-18 karawan. Binibini. Tita yun. Sa mga nakaraang taon, maraming salamat sa pag-aalaga mo. Halika rito. Tita yun. Ito ang lahat ng ipon ko, kunin mo. Hindi pwede, Binibini. Hindi ko pwedeng tanggapin. Tita yun. Kunin mo. Mabuhay ka ng maayos. Binibini. Walang pumupunta sa maliit na atik na ito. Magiging lihim na lugar na natin ito. Kuya, para saan ang kahon na ito? Para sa mga sikreto. Bunso, nandito lang si Kuya para sa iyo. Naniniwala at sumusuporta sa iyo. Lumingyu, sa mga nakaraang taon, binigyan ka namin ng labis na pagmamahal. Ginawa mo itong katatawanan. Sobrang nakakadismaya. Kuya, Ate, salamat sa pagdating mo sa pamilya Lu at naging mata ko. Hindi na madilim ang mundo ko. Lumingyu. Makikita ko na sa hinaharap, ayaw ko nang marinig ulit. Yung sinasabi mong magiging mata mo ako. Ate, ikaw ang pinakamamahal na prinsesa ng pamilya natin. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Sa pamilyang ito, hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo. Napakaselosa at sakim. yun palang mga pangako. Ako lang ang nakakaalala. Walang makakaalala nito, hayaan mo na lang ako. At ang ating nakaraan na malibing dito. Kung family picture ito, hintayin natin si Xiaoyu bago kumuha. Ako ang tunay niyong kapatid, tayo ang pamilya. Bakit kailangan hintayin siya? Xing Chen, bakit ka rin nagiging pasaway? Ikaw at si Xiaoyu ay parehong miyembro ng pamilya Lu. Nasa labas ka ng 16 na taon, kaya mas pinapaboran ka namin. Dahil sa pagkukulang namin, pero hindi ibig sabihin, hindi namin mahal si Xiaoyu. Alam ka o. Hintayin pa rin natin si Xiaoyu bago kumuha ng litreto. 6 na taong gulang pa lang siya nang dumating sa pamilya natin. Ako rin, nakita ko siyang lumaki. Naalala ko, gustong-gusto ni Xiaoyu na makasama tayo. Sa family picture, pero laging kulang. Ngayon, parang kagabi lang. 12 taon na ang nakalipas. Nga pala, anong petsa na ngayon? Pebrero 14, Valentine SD Nayon. Hindi, 18 TA birthday ng ating ngayon. Naku, paano natin nakalimutan ang napakahalagang araw na ito? Kanina pa natin siya ginaganon, hindi, hahanapin ko siya. Kuya. Papa. Congratulations. Simula ngayon, ikaw na ang nag-isang prinsesa ng pamilya Lu. Hirap na hirap ako makapasok sa pamilya Lu. Walang makakahadlang sa akin, dapat malaman nila. Na yung ampon ang tunay na anak, at ikaw ang kapalit. Hindi ba sila magsisisi? Pero wala na yung Zebi. Nasaktan na nila ng sobra ang puso niya. Pwede pa bang ayusin ang basag na salamin? Saan kaya siya pupunta sa ganitong oras? Ate, kuya, bilisan natin. Xiaoyu, Xiaoye. Xiaoyu.
Sumama ka na sa amin, maging pamilya na tayo. Ngayon, ang pamilya Lu ay puputol na ng relasyon sa iyo, Xiaoyu. Huwag kang padalos-dalos, maging matino ka naman. Gusto mo talagang umalis sa pamilya Lu, iiwan mo kami. Kung ayaw mong maging parte ng pamilya Lu, huwag ka nang bumalik pa kailanman. Sana ilumiwanag ang inyong pamilya. Hindi na ako magiging hamog sa bubong, ang 12 taon ng pagtulong sa hirap. Ang 12 taon ng pagmamahalan hanggang dito na lang. Quits na tayo. Tita Yun, Upo, young master. hindi ba pinapag-ayos ko ang kwarto? Bakit sira pa rin ang ilaw? Alam mo bang takot na takot ang ate sa dilim? Hindi na po takot sa dilim ang iyong miss. Kalokohan. Kailangan bukas ang ilaw kapag natutulog ang ate. Paano siya hindi matatakot sa dilim? Huwag kang matakot, ate, nandito si kuya sa hinaharap. Sasamahan ka ni kuya palagi, ipagtatanggol ka niya. Kuya, takot ako, kailan babalik ang kuryente? Si Oye, huwag kang matakot. Palagi naming itatayo ang ilaw para sa'yo. Tita Yun, ano ba talaga ang nangyari? Mula noong huli. Paglabas ng iyong miss sa storage room. Hindi na siya takot sa dilim. Storage room. Kasama mo si Xinjian kumuha ng gamit. Ikaw pa ang nagkulong sa kanya sa storage room. Pinagkasakit mo siya. Hindi ako. Huwag kang magdadahilan. Dito ka mag-isip-isip. Tikman mo ang pakiramdam na makulong sa madilim na kwarto, Alice. Papa, Mama. Kuya. Huwag niyo akong iwan dito. Takot ako. Dalawamput-apat na oras na kulong ang iyong miss sa labas. Muntik na siyang mamatay, ano pa ba ang dilim? Noon, gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Hindi ko sinadyang ikulong siya. Noong kinuha namin si Xiaoyu. Pangako naming ituring siyang tunay na anak. Kanina lang tayo ay nasa selebrasyon. Ganoon na lang ang sinabi natin tungkol sa kanya. Hindi matawagan ang telepono ni Bunso. Sa Jiangcheng, wala siyang ibang pamilya o kaibigan maliban sa atin. Tita Yun, alam mo ba kung saan pupunta si Bonso? Karaniwan, sinasabi ni Bunso sa iyo ang lahat. Umalis na ang binibini, para kanino pa ang pagpapanggap ninyo? Sinabi ng binibini na gusto niyang magpahinga ng konti. At magdiwang ng kanyang kaarawan. Hindi, hahanapin ko siya ngayon din. Sasama ako. Ayaw ng binibini na may makagulo sa kanya, kung talagang may malasakit kayo. Pagkatapos ng 3 araw, Maghandog ng seremonya ng pagtanda para sa binibini. Kapag nakita niya ito pagbalik, magiging masaya rin siya. Dapat itong gawin ng maayos. Tayo ay may utang na patawad kay Bunso. Sa pagkakataong ito, gusto kong gawin si Bonso, na pinakamasayang prinsesa sa buong mundo. Aya't maghintay tayo sa pagbalik ni Bonso. sa loob ng 2 taon, naghintay ang binibini na tayo'y lumingon sa kanya. Ngayon, tikman ninyo ang pakiramdam ng paghihintay. Ang hindi pagpaalam ni Bonso ngayon, ay tiyak na dahil sa labis niyang pagkadismaya sa atin. Pangalawa, huwag mong isipin ng labis. Bukas ay operasyon mo sa cornea. Magpahinga ka muna. Kuya, babalik na si Bonso sa 3 araw, pagdating ng panahon. Kapag nakita niyang gumaling na ang iyong mata, mas masaya pa ito kaysa anumang regalo. Ang matatanggap niya. Pinakamamahal ka ni Bunso. Noong bata pa, sinabi niyang ibibigay niya ang kanyang kornea para sa iyo paglaki niya. Kung ang mata ko ay ipapalit ni Bonso, mas gugustuhin kong hindi na makakita magpakailanman. Eri. Bakit hindi ako tulad ng ordinaryong tao? Bakit? Kuya, okay ka lang BA? Tutulungan kitang bumangon. Kuya, tiyak na makakakita ka. Bunso, malapit na akong makakita, bumalik ka na rin.
Huwag kayong mag-alala. Matagumpay ang operasyon ni Pangalawang Ginoo. Nanay, tatay, Oo. kuya. Bunso, oo. Anak, nakikita mo na ba si nanay? Totoo bang nakikita mo na? Ang ganda. Salamat sa donor na ito, si Xiaoming. Kaya nakakita ka uli. Dapat nating pasalamatan ng buong puso. Ito ay utang na loob habang buhay. Nanay, tatay. Nagpadala na ako ng tao para makipag-ugnayan pero nag-request ng confidentiality ang donor. Kaya hindi natin siya makontak. Susulatan ko na lang siya ng pasasalamat. Kuya, tulungan mo akong ipadala ito sa donation center para sa kanya. Hindi natin siya abalahin. CJ, Kuya, ang ganda. Nakakakita ka na rin sa wakas. Boss Lu, kamusta si MS? Mingyue. Bakit hindi na siya pumupunta para sa follow-up? Follow-up? Ano ba yan? Hindi na yung alam? Si Ms. Mingyue ay may congenital hypoglycemia. Malala ito at maaring magdulot ng shock o kamatayan. Zia ay. Lampas na sa schedule ng follow-up niya ng ilang araw. Nanay, tatay. Mali tayo na napuntahan. Nasa kabilang kwarto si Xingchen. Tama na, huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito. Naghihintay sa atin si Tsingchen. Hindi pa ba sapat ang drama mo? Umalis ka diyan at magpanggap kang patay. Kailangan ko uminom ng gamot. huwag kang magpanggap. Anong sakit mo? Tingnan mo ang ginawa mo kay Xingchen. Nagpapanggap ka pa ng kawawa dyan. Mag-apologize ka. Bunso. Ano ba talaga ang ginawa namin sa'yo? Banso, may sakit ka pala. At wala kaming kaalam-alam. At ganun pa ang trato ko sa kanya. Hindi ako karapat-dapat maging kapatid niya. Siguro ayaw niyang mag-alala tayo. Kaya hindi niya sinabi sa atin. Kasalanan ka lahat. Kung hindi ako umuwi. Tama na. Hindi mo kasalanan. Kami ang nagpabaya sa kanya. Ngayong bumalik siya. Doblehin natin ang pagmamahal para mabayaran ang 2 taon. Kuya. Ngayon lang gumaling ang mata mo. Saan mo gusto pumunta? Zazamahan kita. Gusto kong umuwi, gusto kong makita ang lugar. Kung saan tayo nakatira kasama si Bonso. Kuya, dahan-dahan ka lang. Okay lang. Ngayon, kahit mabangga si kuya, hindi na ito masasaktan. Bunso. Ano? To? Mag-fold ng paper crane. Sabi ng kaklase ko, kapag nakafold ka ng 900 at 900 na paper crane, pwede kang maghiling. Maghihiling ako na makakita si kuya. Panloloko lang yan. Hindi, gagawin ko pa rin. Pagkatapos, ilalagay ko sa secret base natin. Anong base? Secret base. Naalala mo pa ba noong bata tayo, kasama si Bunso? May secret base tayo? Gusto kong puntahan. Nanay, tatay, Xingchen. Ilibot natin si kuya. Kuya, dumating na kayo. Kuya, buti naman dumating na kayo. Ang tagal ko kayong hinintay. Sa susunod, hindi na natin papahintayin si Bunso. Itong maliit na kuniho. Regalo ka o kay Bunso. Parang ito, yung kahon na ginawa nating treehouse noon. Muntik ko nang makalimutan. May secret base pa pala tayo. Si Bunso lang, ang dami pala niyang nasulat. Siya lang ang nakakaalala, lagi niya tayong iniisip. Samantalang tayo, Mula bata ako, inabandona sa orphanage. Akala ko, wala akong pamilya sa buhay na ito. Hanggang sa dumating sila, doon ko lang naintindihan. Na napakainit pala ng maramdaman ang pagmamahal. Bawat araw na kasama sila, parang panaginip. Mayroon akong pinakamagandang kaligayahan sa mundo. Bunso, Sobrang pinahalagahan ko ang pamilyang ito na hirap makuha. Pero araw-araw, natatakot ako. Dahil ang bait ng mga kuya ko, natatakot ako baka pagmulat ko. Magising na lang ako.
Ang mga kuya ko, halos kasama sa lahat ng first times. Sa buhay ko. Sila ang nagbigay kulay sa buhay ko. Unang beses sa entablado. Unang beses magpa-perm. Unang beses magsuot ng wedding dress. Wow, dito. Tinuruan ako ng mga kuya ko kung ano ang pagmamahal. Gagawin ko rin ang lahat para mahalin sila. Abala sa trabaho si kuya, laging hindi makatulog. Sana makatulong ang lavender sachet na ginawa ko para sa kanya. Masakit ang tiyan ni kuya. Nag-aral ako ng maraming recipe, sana ay maalagaan ko ang tiyan niya. Si second brother ang pinaka-inaalala ko. Bulag ang mga mata niya, pero parati niyang pinapakitang okay lang. Second brother, alam ko, ayaw lang niyang mag-alala tayo. Pero sa totoo lang, masakit siguro ang nararamdaman niya. Kung pwede lang, ibibigay ko ang lahat. Para muling makakita si second brother. Pero bago yun, ako ang magiging mata niya at iingatan ko siya. Little sister. Bumalik ka na. Hindi pa nasasabi sa iyo ni second brother, nakakakita na siya. Hindi pa niya alam kung ano ang itsura mo, second brother. Kakakalang lang na mata mo. Huwag masyadong ma-excite. Mamaya, dadalhin kita para makita ang scrapbook na ginawa ni little sister. Doon. Nandoon ang mga alaala natin sa loob ng maraming taon. Okay. Ano ito? Hindi mo pwedeng galawin yan, miss. Ikaf ng galang ang alila, humaharang kapia sa akin? Umalis na ang babaeng iyon. Bakit mo pa pinapanatili ang mga basurang ito? Ito na lang ang naiwan ni Miss. Hindi mo pwedeng galawin ito. Tandaan mo, mula ngayon, ako na lang ang Miss sa bahay na ito. Ito ang scrapbook na ginawa ni miss kasama ang mga kuya. Hindi mo pwedeng galawin ito. Magagalit ang mga kuya. Isang basurang notebook lang naman. Kahirahin ka OPA. Ano naman? Miss, hindi pwede. Ako ang pinakamamahal nilang kapatid. Tigil MO. Tingnan mo, ang galing no. Malapit ko nang matapos ang buong scrapbook. Nandito lahat ng magagandang alaala natin mula pagkabata. Ang dami nito, napagod ka siguro. Hindi naman. Kapag nakikita ko ang mga litratong ito, parang nararamdaman ko ulit ang saya. Sa susunod, sabay tayong gagawa. Pagtanda natin, bubuksan natin ito para balikan ang alaala. Little sister, kaya dapat itong ingatan. Sino ang nag-utos sa iyong sunugin ito? Ito ang 12 taong alaala namin ni Xiaoyu. Nawasak mo ang lahat. Scrapbook lang naman ito, kuya. Hindi na kayo magkapatid ni Xiaoyu. Hindi na siya ang kapatid ninyo. Kung gusto mo, pwede tayong magsama sa paggawa ng bago. Ibang-iba ka sa kanya. Kung gagalawin mo pa ang gamit ni Xiaoyu, hindi kita patatawarin. Umalis ka. Hoy! Hanapin mo agad ang pinakamagaling na restoration expert sa buong mundo. Wala nang silbi. Hindi na maayos. Kung sakaling bumalik ang bunso at makita niyang sira ang kanyang journal, masasaktan siya ng sobra. Hindi. Hindi babalik ang ete. Siya ay... Tita yon, ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, Ang ate. kahit bumalik man siya, Ang puso niya ay mahirap nang ayusin. Basta, si bumalik si Xiaoyu. Tiyak na makakahanap tayo ng paan para patawarin niya tayo. Isang journal lang naman yan, gagawan natin siya ng 100. 1,000, tutuparin natin ang bawat panghihinayang. Nooy nagkamali tayo, pero marami pang panahon. Bawat minuto at segundo ay pagkakataon natin bumawi sa kanya. Ipaparamdam natin sa bunso kung gaano natin siya kamahal. Kapag bumalik na siya, magagawa na natin. Kumuha ng family picture. Oo nga pala, sinabi ka OSA bunso. Pagkatapos ng victory party, bibili ako ng pusang kapareho ni Xiao Tuanyuan. Malapit na siyang bumalik, kailangan kong magmadaling bumili. Pero saan makakahanap ng kaparehong pusa? Dala ko ang litrato. At maghahanap sa bawat pet shop. Tiyak na makakahanap. May litrato ka ba? Wala, pero alam ko kung saan mayroon. Ate. Ang daming ni footage, paano hahanapin? Unti-unting hanapin.
Bakit sinaktan ni Xingchen ang bonso? Ang kapal ng mukha mo, pamilya kami ang maglilibang. Ikaw na ampon, anong pakialam mo? Ate Xingchen, sa pagkakataong ito. Pahintulutan mo naman akong sumama, matagal na rin. Akong hindi nakapagbakasyon kasama ang pamilya. Sila ang pamilya ko. Mas mabuting kilalanin mo ang iyong lugar. Huwag kang magpakapituko sa amin. Xingchen, Xiaoyu. Tara na. Kuya, sa pagkakataong ito, hindi na ako sasama. Sana'y masaya kayo. Ang sama mo naman, inantay ka naming lahat. Kung ayaw mo, huwag. Hindi kami magmamakaawa sa'yo. Xingchen, tara na. Bakasyon na. Akala ka o talaga. Nagtatampo lang siya at ayaw sumama sa amin. Hindi namin inakala na kami ang nagkamali sa kanya. Si Xingchen ang nag-udyok sa amin. Hanapin muna natin si Xiao Tuanyuan. Tapos, haharapin natin si Lu Xingchen. Nahanap na. Paano nangyari yon? Hayop ka, ikaw at ang amo mo. Dapat kayong lumayas sa bahay na ito. Paano nangyari yon? Ang lalim ng pagtatago niya sa harap namin. Parang ibang tao siya sa harap namin. Baka naman. Nitong mga nakaraang taon, niloloko lang niya tayo. Kuya, nakita niyo ba si Xiao Tuanyuan? May mukha ka pang banggitin ang pusa na yon. Tingnan mo ang ginawa niya kay Xingchen. Kapag nahuli ko siya, tingnan natin kung anong gagawin ko sa kanya. Luminyoy, nababaliw ka na. Kuya, siya ang pumatay kay Xiao Tuanyuan. Tayo ang hindi naniwala sa kapatid natin. Kaya ngayon, ayaw na niyang makita tayo. Lu Xingchen. Papatayin kita. Ang ganda talaga ng high-end na gown na ito, Luminyo. Mas bagay sa akin kaysa sayo. Sa wakas, umalis ka na. Lahat ng ito, akin na. Pero, hindi mo malalaman na ikaw ang tunay na anak ng pamilya Lu. Kasalanan nyo yan, mga tanga kayong lahat. Kuya, Hindi ba't pinalang kita? Huwag mong gagalawin ang gamit ni Xiaoyu. hindi, ako lang. Ano ka bang kasinungalingan ang sasabihin mo? Pangalava. Huwag mong sigawan ang kapatid mo. Isang lumang damit lang yan. Kapag bumalik si Xiaoyu, bibili tayo ng bago. Isang kabinet puno. Nanay. Nitong mga taon, si Xingchen ang laging naninira kay Xiaoyu. Pinatay pa niya si Xiao Tuanyuan. Ano? Xingchen? Ano ba talaga ang nangyayari? Wala akong ginawa, kuya. Huwag kang makinig sa kanila. Mahal ka o ang kapatid ka o. Paano ko siya sasaktan? At si Xiao Tuanyuan, patay na siya. Malungkot din ako. Nagdadahilan ka pa? Mga ginawa mo. Nakita namin sa CCTV lahat. Hindi mo ba sinabi na ninakaw ni Xiaoyu ang kwintas na ito? Ete, pakiusap, yung kwintas na iyon. Regalo sa akin ng mga kuya ko para sa pag-uwi ko. Ibalik mo sa akin, please. Alam mo naman gaano kahalaga. Ang kwintas na yon para kay Xingchen. Ninakaw mo pa? Wala ka bang konsensya? Hindi ako. Hindi talaga ako magnanakaw. Puro kasinungalingan. Paano ka namin pinalaki sa pamilya, Lu? Humingi ka ng tawad kay Xingchen. Ibalik mo agad. Kung hindi, palalayasin kita sa pamilya Lu. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Ilang taon ka nang naninira kay Xiaoyu. Wala namang ginawang masama si Xiaoyu. Hindi totoo yan. Ilang taon kang nawala, may pagkukulang kami sa'yo. Para bumawi, pinabayaan namin si Xiaoyu. Hindi ka ba nasisiyahan? Xingchen. Paano mo nagawang ganyanin ang kapatid mo? Grabe ka. Xingchen, pagbalik ni Xiaoyu. Kailangan mong humingi ng tawad sa kanya. Ako ang tunay ninyong anak at kapatid. Bakit niyo pinapanigan ang isang ampong? Sasabihin ko sa'yo, sa puso ko. Hindi mo kailanman mapapantayan si Xiaoyu. Ngayon din, lumayas ka sa kwartong ito. Layas! Hindi ka o akalain. Na ganyan pala si Xingchen. Mas mabait pa rin. Si Xiaoyu. Dati, kapag nandyan si Xiaoyu, hindi ko masyadong napapansin. 2 araw pa lang siyang wala. Namimiss ko na siya. Nitong 2 taon, sobrang nagkamali kami. Pagbalik ng bunso, mag-umpisa tayo ulit.
Ito ang CCTE Entertainment Channel. May importanteng balita, ang pamilya Lu. Ito ang KBS News Channel. Maligayang kaarawan, Lumingyu. Naghihintay ang pamilya mo sa pag-uwi mo. Maligayang kaarawan, Lumingyu. Naghihintay ang pamilya mo sa pag-uwi mo. Maligayang kaarawan, Lumingyu. Naghihintay ang pamilya mo sa pag-uwi mo. Ngayon ang araw ng pagbabalik ni Minyo. Siguradong makikita niya ito. Ang aming sinseridad at pagmamahal. Ito lahat ay dinisenyo ko kasama si designer na si Allen. Lahat ito ay nakatangis sa buong mundo. Bukod pa rito, ibibigay ko rin kay Minyo ang patent ng Star Mo One Sleep Plan. Naghandog ako ng ilang luxury cars at daan-daang bodyguard para kay Minyo, para wala nang makakaapi sa kanya. Binili ko lahat ng alahas ng brand na alis. Gusto kong maging ang pinakakinang na Minyo ng pamilya natin. Ikaw at ang nanay mo, bibigyan namin si Xiaoyu ng 10 villa sa Mumbai at sana sa Hinahara. Mayroon siyang masasandalan. Dapat lahat ito ay para sa akin. Lumingyu. Kapag bumalik ka, hindi na kita palalampasin. Miss. Ang iyong debut, ako si Tita Yun ang sasaksi. Bakit hindi pa rin bumabalik si Minyo? Hindi kaya hindi pa rin niya tayo napapatawad? Malapit na sigurong umuwi? Hello, ito ba ang bahay ni Lumingyu? May sulat para sa kanya. Baka sorpresa ito mula kay Xiaoyu. Sarili niyang birthday. Pero siya pa ang naghanda ng regalo para sa atin. Bilisan mo, buksan natin kung ano ito. Ito yung ipinadala ko para sa donor. Salamat sa pagbibigay mo ng liwanag sa akin. Kahit hindi ko alam ang pinagdaanan mo. Bakit mo piniling mag-donate ng cornea? Pero maging kampante ka. Isusulong ko ang buhay ko ng may pag-asa dahil sa iyo. Sana rin. Ayos ka palagi. Kuya, baka mali ang dineliver mo, pero itong sulat talaga. Ang ipinadala ko mula sa ospital. Tama naman. Dito talaga ang address. Pero ito talaga ang sulat na ipinadala ko sa donor. Paano kaya? Imposible. Ikaw, Ang mga mata ko ay galing kay Minyo. Lumingyu, makakakita na ako. Ayokong marinig ulit. Ang sinasabi mong magiging mata mo ako. CJ, kung ganon. Kuya, sa halip ko, tingnan mo ang mundo para sa akin. Ibabalik ko ang mga mata kay Minyo, kuya. Kalmahan Montag. Anak ko, Bakit ka ganyan katanga? binigay ni Xiaomi ang kanyang cornea kay second brother. Ilang araw na siyang nag-iisa sa labas. Paano siya nabuhay? Sabihin mo na sa amin. ayaw ni Miss na sabihin ko. Tita Yun. Bulag na ngayon si Xiaoyu ay nag-isa. Paano kung may mangyari sa kanya? Noon, kami ang may kasalanan kay Xiaoyu. Pero ngayon, talagang gusto naming bumawi. Tita Yun. Sabihin mo na sa amin. Pakyos up. Mises. Lahat ng mahalagang bagay ni Miss. Nasa attic. May kahon doon. Buksan niyo at tingnan. Tingnan niyo. Ano? Lina? Paano ito nangyari? Ito ang iniwan sa inyo ni Miss. Hindi pwede. Paano mamamatay ang isang taong maayos? Hindi. Mali. Pebrero 11 ang petsa dito. Noong Pebrero 14 na, kasama pa namin si Xiaomi. Paano niya nakuha ang death certificate niya ng maaga? Tita Yun. Pinapaganda Montag lang kami ni Xiaomai, di ba? 2 taon kaming bulag at tanga, kaya ayaw niyang bumalik.
Paano gagamitin ni Xiaomi ang kamatayan para lokohin kami? Hindi pwede. Tita yun. Patingin lang kami sa kanya. Kung mahalaga siya sa inyo. Bakit niyo siya ginanyan noon? Huli na. Huli na ang lahat. Ito ang iniwan ni Miss para sa inyo. Tita yun. Kung sakaling malaman nila ang totoo, ibigay mo ito sa kanila. Wala nang ibang sasabihin. Siege. Ito ang video ni Miss pagkatapos ng victory party. Victory Party. Gago. Hanggang ngayon nagkakalat ka pa rin? Kapatid Mosia. Bakit pa ako nagkaroon ng isang salot na tulad mo? Ano ba ang nagawa naming mali sa'yo? Para gantihan Montag kami ng ganito? Pinagsisihan kong dinala kita sa pamilya Lu. Kaya nangyari ang lahat ng ito. Luminyu. Ilang taon naming binigyan ng pagmamahal. Pero ginawa mo lang itong katatawanan. Grabe ang pagkadismaya ko. Kuya, Isang traitor. Ngayon, ang pamilya Lu ay puputol na ng relasyon sa'yo. Ako ang nagtulak kay Xiaoyu ng malis. tatay, nanay. Ito na marahil ang huling beses na tatawagin ko kayo ng ganito. Kapag napanood ninyo ang video na ito, ako ay umaalis na. Ngayong gabi, nang sabihin ninyong puputol na ang relasyon, lahat ng pagdududa ko ay nagkaroon ng kasagutan. Ang pag-alis, ang tanging pagpipilian ko ngayon. Naniniwala akong minahal ninyo ako. Di ba? Noong kinuha ninyo ako sa ampunan at inilabas sa dilim, binigyan ninyo ako ng tahanan. Itinuro kung ano ang pagmamahal. Sa pamilya Lu, dinalisay ko ang pinakamasayang 12 taon na may maraming magagandang alaala. Ang mga alaalang ito ay mamahalin ko habang buhay. Parang sinabi ng langit na masyado akong ganit. Kaya, kinuha ang mga magagandang sandaling ito. At kayo, parang talagang isinantabi na ako. Tayo, sa wakas ay dumating na sa pagpapaalam. Kuya, paalam na. Salamat sa pagtanda kasama ko. Naging gabay mo ako. At nagsilbing kanlungan. Binabati kita sa wakas ay natupad na ang pangarap mo. Malapit nang magtagumpay ang sleep plan. Mula ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala patungkol dito. Maging masaya ka palagi. Kuya, paalam. Salamat sa pagpapagaling mo sa akin. Pagpapainit sa puso ko. Binabati kita. Sa wakas, makikita mo na ang mundong ito. Ang ganda ng iyong mga mata. Mula ngayon, tingnan mo ng marami para sa akin ang magandang mundong ito. Kuya, paalam. Salamat dahil minsang naging knight mo ako. Mahina ang tiyan mo. Mula ngayon, huwag kalimutang kumain ng maayos. Mahalin mo ng husto ang sarili mo. Tatay, nanay, paalam. Salamat sa inyo dahil binigyan ninyo ako ng isang mainit na tahanan. Buong puso ko ring binabati kayo. Sa wakas, nakita ninyo ang inyong tunay na anak na babae. Kayo, magsaya ng husto sa inyong pamilya. Jura. Ang inyong kabutihan, hindi ko malilimutan. Isang karangalan na maging anak ninyo. At kapatid, napakaswerte ko. At napakasaya. Salamat sa inyo.
Dahil binigyan ninyo ako ng isang magandang panaginip. Ngunit ngayon, nagising na ako. Oras na para umalis. Sana sa susunod na buhay, tayo, wag nang maging pamilya. Luke Sing Chen. Kasalanan mo ito, at naglakas loob ka pang bumalik. Ikaw ang dahilan ng nangyari kay Xiaoyu. Dapat kang mamatay, kuya. Kapatid mo siya. Paano mo nagawang patayin siya? Kuya, alam namin nasasaktan ka para kay Minyo. Nasasaktan din kami, pero huwag mong gawin ang isang bagay na ikakasira mo. Bitawan Montag. Pakawalan. Xingchen. Paano mo nagawang patayin si Sing Chen? Wala na tayong menu. Hindi na natin pwedeng mawala si Xingchen. Dahil sa paulit-ulit niyang pananakit at panlilinlang. At pinalayas niya si Xiaoyu. Kaya nawalan ng tiwala sa atin si Xiaoyu. Kung hindi na babalik si Xiaoyu, ipapangako ko, hindi ko siya pababayaan sa Lu family. Doktor, kamusta ang anak ka o? Malubha ang sakit sa puso ng pasyente. Lumabas na rin ang mga naunang test results. Hereditary ang kanyang sakit sa puso. Iminumungkahi kong magpa-check up kayong lahat. Wala namang history ng sakit sa puso ang pamilya Lu. Paano naman naging hereditary kay Xingchen? Nagpapa-check up naman tayo taon-taon. Kung hereditary, dapat noon pa nalaman. Oo nga, nasaan ang medical records ni Xing Chen? Type B ang dugo. Type A ang dugo na magulang. Paano siya naging type B? Baka naman si Xingchen ay hindi tunay na anak ng pamilya Lu. Hindi, nung kinuha natin si Xing Chen mula sa orphanage. Inimatch ng ospital ang ENA records mula sa orphanage. Talagang anak natin siya. Hindi, kailangan kong kausapin si Lu Xing Chen. Zino ka talaga? Kuya, Ako ang kapatid niyo. Niluloko mo kaya kami. Wala kaming history ng sakit sa puso. Pero ikaw may hereditary heart disease. At ang dugo ng magulang, type ka. Hindi mo pa sasabihin ang totoo. Kuya, May mali talaga dito. Binabalaan kita kapag nalaman kong may masamang plano ka. sisiguraduhin kong. Mas malalakas ngayon ang mangyayari sa'yo. Tama. Totoo, hindi ako tunay na anak ninyo. Ano? Kayo ang pumunta sa orphanage. At kinuha ako. Baka lang mo yan, ako yan. Niloko mo kami ng 2 taon. Pinahamak mo si Bonso. Dapat kang mamatay. Sadyang nanakit ka, ang ENA report. magdudusa ka sa ginawa mo. Magbabayad ka sa lahat ng ito. Sinong nagsabing fake ang ENA report? Noon pa, mali na ang file sa orphanage. Pinatulan ko lang ang pagkakamali. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin, nandoon din ang totoo naming kapatid na babae. Sabihin mo na. Nasansia? Zenosia? Ang Tanga Montag. Nandito lang siya sa tabi mo. Bakit hindi mo napansin? Zia Zi. Lu. Ming. Yue. Tumahimik ka. Kung magsasalita ka pa ng ganyan, papatayin kita sa Jiangcheng. Mat Andang Gago. Takot kang maniwala o aminin? Ang dami mong ginawang masama sa sarili mong anak. Kaya pala si Xiaoyu ang totoo naming anak. Siya ang tunay na Mingyuy ng pamilya Lu. Lu Xingchen, ano ba talaga ang gusto mo? Pareho kaming ulila. Bakit siya ang napili ninyong ampunin? At totoong anak pa ng pamilya Lu, samantalang ako. Habang buhay na maghihirap. Hindi ako papayag. Pero ngayon, okay na. Patay na siya. Papatayin kita. Bumaba ka. Huminga ka pa ng pangalan ni Xiaoyu at nang blackmail mo pa siya? Inapi mo siya at pinatay mo pa ang pusa niya. Hindi lang yan. Noon, sinadya kong mahulog sa hagdan. At yung sa cold storage, ako rin ang nag-setup sa kanya. Pero kayo, isang buong gabi ninyo siyang ikinulong. Yung party noong nakaraang araw. Ako rin ang nagplano para mabangga si Lu Quitsuan. SA Grill. Sayang. Luke Xing Chen. Hindi kita palalampasin. Et Saka. Yung pagsaksak sa akin ni Lu Minyo.
Ako rin ang nagpakana noon. Ito lang ang maliit na bahagi. Marami pa ako. Gusto niyo bang marinig? Punyeta, ibibigay ko ang buhay mo para sa kapatid ko. Tol. Masyadong mura ang mamatay para sa kanya. Ibibigay ko ang buhay ko. Pero mga mahal kong kapamilya, kayo naman ang pumatay kay Luminyo. Akala niyo ba, santo kayo? Paulit-ulit enyo sinasabing mahal enyo si Luminyo. Pero tutubeng mahal niyo siya? Ano ba ang sinasabi mo? Lukuiksuan, lalo na ikaf. Tuwing pinagkakaitan ko siya, agad-agad kang sumisigaw at nananakit sa kanya. Ito ba? Ang pagmamahalang sinasabi ninyo. Lukwangse. Sa harap, ikaw ang mabait at matuwid na kuya. Pero kapag nagpakumbaba ako, agad mong Ibinigay ang kanyang mga gamit. Ito ba? ang pagmamahalang sinasabi ninyo. At ikaw, Lukaiming. Bulag ka, pati ang puso mo. Si Luminyo, handang yalay ang buhay para sa'yo. Pero sa ilang salita ko lang, agad kang sumama sa akin para siraan siya. Ito ba ang pagmamahalang sinasabi ninyo? Ang pinakakatawa pa, alam ninyong lahat na may mga pagkakamali ako, pero dahil lang sa pagiging tunay na anak, walang pag-alinlangan kayong sumuporta sa akin, pinoprotektahan ako, at walang pakialam Sa hirap na dinanas ni Luminyo. Ito ba ang pagmamahalang sinasabi ninyo? Hindi siya pinaniwalaan, ipinagwalang bahala, at nasaktan. Kayo ang humango sa kanya, at kayo rin ang nagtapon sa kanya. Hindi ako ang nagdulot ng kanyang pagkasira ng loob. Kundi kayo. Ang pamilyang minahal niya ng lubos. Xiao Yue. Pasensya na, anak. Matagal kitang hinintay. Pero ako pa ang pinakanakasakit sa'yo. Ako. Xiao Yue. Tanggang AMA. Zabi ka o. Ipagtatanggol kita, pero paulit-ulit kitang nasasaktan. Mali ang kuya mo. Hayop ang kuya mo, naniwala kami ng walang pag-alinlangan. At nasaktan siya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, pero isusumpa ko. Ang mga paghihirap na dinulot mo sa kanya, babayaan mo ng higit pa sa nararapa. Bawat araw ng buhay mo ay puno ng paghihirap at pagsisisi. Tara, Ano ang gusto ninyo? Ako ang panganay na anak ng pamilya Lu. Gusto ninyong mamatay. Ang kuya ko ang panganay na lalaki ng pamilya Lu. Hindi kayo pababayaan ng kuya ko. dalhin sa mental hospital. Nanay, tatay. Kuya. Bumalik na kayo. Xiao Yue. Kasalanan ko bilang ina mo. Gino, Ginang. Ito ang aking resignation letter. Tita yun. 20 taon ka nang nagtatrabaho sa amin. May problema ka ba? Sabihin mo, tutulungan ka namin. Umalis na ang binibini. Ayaw ko na ring manatili dito. Ito ang Huling regalo na iniwan ng binibini para sa inyo. Ito ay 2 taon nang inihanda ang eksperimento. Hindi pa ito naaprubahan. Kuya, huwag mong isuko. Sa tingin ko, ang eksperimento mong ito ay napakahalaga. Tiyak na magkakaroon ito ng halaga. Ikaw ang magiging future superstar ng research. Kapag naaprubahan na, ipapangalan ito sa'yo. Tawagin nating Mingyu Sleep Project, okay? CJ, pagdating ng panahon, ipapagawa ko para sa'yo. Isang malaking tropeo. Sa okasyong ito, ipinapahayag ko sa inyong lahat na ang Mingyu Sleep Project ay pinalitan ng pangalan. Star Moon Sleep Project. Bunso. Kasalanan ko.
Pasensya na sa suporta mo noon. At pag-asa. Ang ganda ng araw ngayon, namumulaklak na ang mga puno. Sayang, hindi ka umakita. Okay lang kuya, ikwento ko sa iyo. Ako ang magiging mata mo. Bunso. Ang sarap mong kasama. Luming Yue. Makikita ko na sa hinaharap, ayaw ko nang marining. Na magiging mata mo ako. Bunso, ikaw ang nagdala kay second brother sa liwanag. Pero nawala pa rin kita. Nagdonat ka pa ng kornea mo para sa akin. Bunso, mas gugustuhin kong bulag na lang. Basta bumalik ka lang. Madalas sumakit ang tiyan ni third brother. Ang red dates at lotus seeds ay mabuti para sa tiyan. Hello third brother. Niluto ko para sa iyo ang red dates at lotus seeds congee. Makakatulong ito sa tiyan at tulog mo. Third brother, magsisimula na ang pelikula natin. Huwag ka nang gumawa ng mga kalokohan, nakakaabala. Bunso. Pinaghirapan mong maghanda ng recipe para kay third brother. Ngunit paulit-ulit kitang nasaktan at tinapakan. Si Kuya Tercio ay isang gago. Kung babalik ka, kahit anong gawin ni Kuya Tercio, gagawin ko. Ikaf si Xiao Yue, di IBA? Ako si nanay. Ako si tatay. Ituturing ka naming parang tunay naming anak. Mula ngayon, isang pamilya na tayo. Ano bang nagawa naming masama para gantihan mo kami ng ganito? Walang utang na loob. Gayon, ang pamilya Lu ay magpuputol na ng relasyon sa'yo. Paano ko nasabing mga salitang napakasakit? Pa sa isang estranghero. Nasaktan ko ang sarili kong anak na dugo laman. Xiao Yue. Nanay ang may kasalanan sa'yo. Ipangga ko ka OSIO. Namamahalin ka habang buhay. Ngunit sa huli, ako pa rin ang nasaktan sa'yo. Nagsisisi ako ng sobra. Handang ibigay ni nanay ang buhay para lang bumalik ka. Hindi, buhay pa si Bunso. Makakahanap ako sa kanya. Ako ang pinakamagandang prinsesa ng pamilya Lu. Ako ang nagisang anak na babae ng pamilya Lu. Kamusta? Nakita mo ba ang bunso kong kapatid? Mahaba ang buhok, malaki ang mata. Ang pangalan niya ay Luminyo. Siya ang nag-isang bunso namin, ang prinsesa ng pamilya Lu. Ama, basta may impormasyon ka, malaking gantimpala ang ibibigay ng pamilya Lu. Pasensya, hindi ko pa siya nakikita. Pare, tingnan montaken ga. Bunso, ikaw ba yan? Balif KBA? 3 buwan na, bonso. Hinanap ka na namin sa buong mundo. Bakit wala kaming mahanap na kahit anong clue? Bunso. Nasaan ka na ba talaga? Kuya, congratulations kuya, successful ang project mo. Huwag muna masyadong mag-celebrate kung wala tayong mahanap na volunteer. Hindi pa rin matutuloy ang experiment. Huwag kang mag-alala kuya, paglaki ko ako na ang magiging volunteer mo. Huwag mong ulitin ang mga salitang yan. Para kay kuya. Walang achievement o negosyo ang makakapantay sa halaga mo. Ang gusto lang ni kuya ay maging masaya ka habang buhay. Alainan, Voluntaryo. Walang makita kahit buhay. Walang makita kahit patay.
Lahat ng kaugnay na impormasyon, burahin ng malinis. Sleep plan ni Mingyu. Ito ay pinakamataas na lihim. Dapat tiyaking ligtas ang impormasyon ng voluntaryo. Pagpasok sa sleeping pod, ipahayag ang pagkamatay. Burahin ang lahat ng impormasyon. At yung araw na yon, bakit nandito si Xiaoyu? Yung daang iyon, papunta sa Research Institute. Hindi karaniwang dinadaanan ni Bunso. Noong araw na nawala si Bunso, ay yung araw na pumasok ang voluntaryo sa sleeping pod. Impossible. Hindi pwedeng gawin yon ni Bunso. Boss, saan ka pupunta? May balita na ba kay Xiaoyu? Hoy, Boss Lu. Buksan mo ako. Kuya, hindi ba para kay Bunso ang punta mo? Bakit ka nandito? Boss Lu, isang malaking karangalan ang pagdating ninyo sa aming experimental base. Talagang napakalaking karangalan. Huwag kayong mag-alala. Normal ang takbo ng eksperimento. Sabihin mo sa akin, sino talaga yung nasa loob? Kuya, ang ibig mong sabihin, nasa loob ba si Bunso? Sabihin mo. Kapatid ko ba yan? Boss Lu, kayo mismo ang nag-utos na dapat lubos na sikreto ang impormasyon dito. Walang dapat magbunyag. Kinansela ko na. Sabihin mo sa akin. O kung hindi, tatanggalin kita. Boss Lu, umuwi ka na lang. Hoy, hindi pwede, pakyos up. Anak ko ba talaga yung nasa loob? Tumayo ka muna. Mahal na mahal tayo ONG anak ka o. Pero nasaktan natin siya. Pinapalayo natin siya. Nagkamali tayo. Hindi natin hinihingi ang kanyang kapatawaran. Gusto lang nating malaman kung nasaan siya. Bigyan niyo kami ng pagkakataong magbayad. Bolond ayo. Si Lumingyue. Xiaoyu, ang aking anak. Xiaoyu, dumating na ang nanay mo. Xiaoyu. Ako ang kuya mo, itigil mo ang eksperimento, ngayon din. Kung hindi, sisirain ko ang Research Institute. Wala ng oras. Tatawag na ako ngayon. Kapag nagsimula na ang eksperimento, hindi na ito mapipigilan. Kung hindi, ang voluntaryo ay mamamatay. Ang daming coincidence. Pero hindi ko alam. Noong araw na pupunta siya bilang voluntaryo, nag-celebrate pa kami. Ano ba ang ginagawa ko? Anong klaseng kuya ako? Kasalanan ko ito. Ako ang nagpalaya sa kanya. At pinutol ang relasyon. Hindi ako karapat-dapat maging ama niya. Kasalanan ko, hindi ko siya naalagaan, Xiaoyu. Pasensya na rin sa iyo, kuya. Xiaoyu, kasalanan ng nanay mo. Tanong ko lang, bago siya pumasok, may sinabi ba siya sa iyo? Wala, bago magsimula ang eksperimento, tinanong ko ang voluntaryo kung may taong hindi niya kayang iwanan o bagay. Sabi niya wala na. Dahil sa ginawa natin sa kanya, siguradong nasaktan siya ng sobra. Nakikiusap ako, hayaan niyo kaming makita siya. Makita lang siya, kahit saglit lang. Hindi talaga ako makakatulong. Sterile environment ito. Walang sinuman ang pwedeng pumasok. Baka Meg, fail ang eksperimento. Makikita niyo lang siya pagkatapos ng 30 taon kung successful. Manood na lang kayo sa labas. 30 taon, takot na takot siya sa dilim. Pero pinabayaan natin siya sa dilim ng 30 taon. Ganito na lang. Ilalagay ko ang lahat ng assets ng pamilya Lu. Sa eksperimentong ito, siguraduhin mong successful ito. At ligtas ang anak ko, pwede ba? Sige. Huwag kayong mag-alala. Xiaoyu. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko ang tamang kornea para sa'yo. Para makabalik kang buo. Xiaoyu. Nandito lang kami para sa'yo. Hintayin naming magising ka. Okay na ang lahat. Tatlumpung taon na ang nakalipas, ang sleep experiment na inilunsad ng Lu Group ay nagtagumpay kamakailan. Matagumpay ding nagising ang mga volunteer, at ang proyektong ito ay magpapaunlad.
sa teknolohiya ng buong sangkatauhan. Huwag kayong mag-alala, matagumpay ang eksperimento, at ang operasyon sa kornea ay matagumpay ding natapos. Gayon, maaari na kayong makipagkita kay MS Lu. Ang ganda! Salamat! Xiao Yue, Xiao Yue. Xiao Yue. Sumama ka sa amin pauwi. Kami. Kilala mo ba kami? Paumanhin, makikiraan lang.